Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyo, Papa Dudut. Solid listener po ako ng Papa Dudut Stories kahit na nasa trabaho pa ako. Kahit na bawal ay patuloy pa rin po akong nakikinig sa inyo gamit ang headset ko. Siya nga pala ako si Jezebel, 37 years old na sa ngayon, taga Tondo, Manila at isang lesbian. Samantala'y naisipan ko pong sumulat sa inyo para i-share ang naranasan ko na pag-ibig. Sisimulan ko po ang kwento ko noong nakapagtrabaho ako sa isang bar noong 2016. Waitress ako noon sa isang beer house kung saan, Papa Dudut, ay maraming GRO sa paligid na nagbibigay ng aliw sa mga kliyente. At isa sa pumukaw ng atensyon ko ay si Colleen. Masasabi kong si Colleen ang pinakamaganda sa lahat ng GRO sa bar na yon. At hindi ko maiwasan ang humanga sa kanya. Sa kabilang banda, dahil sa paghanga ay nilapitan ko siya at kinausap. At doon na nagsimulang makulay naming pagkakaibigan na nagbigay daan para mas lumalim pa ang pagtingin ko sa kanya. Samantala, isang gabi sa bar, as usual, ay maraming mga parokyano ang naroon para maghanap ng panandaliang aliw. Siyempre, tulad ng dati, ay matinding pagod sa trabaho ang kaharapin namin. Pero hindi ko yon alintana dahil nakatitig lamang ako noon kay Colleen habang natatanaw kong inaaliw niya ang isang kliyente. Ang tindi ng grupo na yun hindi lang sila matinig sa mga babae, matinig din sila pagdating sa inuman. Ang daming bote na ng beer ang sinerve natin sa kanila. Pagtawag ng atensyon ni Jemverlyn sa akin, isa sa mga kasama kong waiter na lesbian din. Pero alerto tayo, Jezebel. Baka may manggulo sa kanila dahil sa sobrang kalasingan. Jezebel, uy. Akala ko may kinakausap ako. Yun pala may tinitingnan ka sa malayo. Uy, wika niya sa akin na may kasama pang tapik dahil wala sa kanya ang atensyon ko. Oh, sabi ko noon habang napabaling ako sa kanya. Sino ba yung tinitingnan mo dyan ha? Si Colleen na naman ba? Usisa niya sa akin. Tumango lamang ako sa kanya bilang sagot. Mukhang enjoy na enjoy siya dun sa ka-table niyang pulis. Ang ganda niya, no? Alam kong malaki din ang paghanga ni Jemverlyn kay Colleen. Well, iba talaga ang hatak ni Colleen sa mga lesbianang tulad namin. Oo nga, ang ganda niya. Pagsang-ayon ko. Habang hindi ko inaalisan ang tingin ng paborito kong GRO. Sa lahat ng mga GRO dito si Colleen yung masasabi kong pinakamaganda sa lahat. Maputi, tama lang ang tangkad, matangos ang ilong, maganda ang pilik mata at saka ang sexy. Grabe tol. Kung hindi ko lang karelasyon si Amika siya ang pupuntiryahin ko. Sabi pa ng tomboy na may kilalang reputasyon na pagiging babaera. Lahat naman yata tayo kasama na yung mga lalaking waiter humahanga sa kanya. Sabi ko na lamang sa aking kaibigan at katrabaho. Pero Jezebel, napapansin ko sobrang close ninyong dalawa. Nililigawan mo ba si Colleen?
Patuloy sa pag-uusisa ni Jemverlin. Naku hindi, pagtanggi ko. Pero alam ko na deep inside, nangihinayang talaga ako na hindi ko nililigawan si Colleen. Pero may gusto ka sa kanya? Usisa pa ni Jemverlin sa akin. Oo ate Jemverlin, may gusto nga ako sa kanya pero hindi ko masabi-sabi sa kanya. Nahihiya kasi ako at saka hindi ko alam kung papatol siya sa isang tomboy tulad natin. Paliwanag ko naman. Alam mo, nasasayangan talaga ako kay Colleen. Sayang ang kagandahan niya. Bumagsak lang sila sa isang bar tulad nito para lang magbenta ng aliw kung kani-kanino. Nangihinayang at tila naaawang wika ng kasamahan ko tungkol kay Colleen. Ikaw Jezebel, bakit hindi mo subukang ipagtapat kay Colleen yung totoong nararamdaman mo? Ano ngayon kung hindi kanya sagutin? Ang mahalaga ay nalaman niyang gusto mo sa kanya at nasabi mo sa kanya yung dapat mong sabihin. Wala kang panghihinayang sa huli. Payo pa niya sa akin. Sige, susubukan ko. Yun na lamang ang sabi ko sa kanya habang napapalunok dahil tila nakuha namin ang atensyon ni Colleen at naglakad ito palapit sa amin. Hi Jezebel, Ate Jemverlin. Sweet na pagbati niya sa dalawang tomboy niyang tagahanga. Oh, ano Colleen? Kumusta naman yung kliyente mong pulis? Usisa ni Jemverlin sa kanya. Agad namang nagkwento si Colleen. Ayun, galante naman pero grabe ang manyak niya. Kung saan naglalakbay yung mga kamay niya. Aba, muntik na akong hawakan sa, alam niyo na, napapahagik-hik niyang wika habang tinuturo ang kanyang private part. Pagkatapos ay muli siyang nagpatuloy. Umiwas na lang ako nang hindi nagpapahalata tapos alam niyo ba? Ang baho ng hininga niya. Dagdag na pintas pa niya sa kanyang kliyente. Kasi amoy alak na sila. Talagang babawang hininga nila. Ang sabi ko naman. Mamayang kaunti iniwan muna kami ni Jemverlin dahil sa sinisenyasan siya ng amo namin kaya kaming dalawa lamang ni Colleen ang natira. Nagkaroon tuloy kami ng pagkakataong makapag-usap na dalawa. Kumusta ka naman Colleen? Pasensya ka na kung hindi kita nabati kanina. Panimula ko sa usapan. Naintindihan ko naman, busy kasi kayo kanina sa paglilinis ng bar. Heto, ayos naman ako, mukhang swerte ako ngayong gabi. Tingnan mo, marami akong pera ngayon. Ang gagalante ng mga kliyente ko ngayon. Sana palaging ganito. Nga pala dahil swerte ako ngayon, heto. Ang sabi ni Colleen pagkatapos ay may pinakita siya sa akin na pera. Tip, isishare ko sa iyo. Yung swerte ko ngayong gabi. Natuwa naman ako pero magalang akong tumanggi sa kanya. Alam mo Colleen, salamat na lang. Pero sa'yo na yan. Pero nag-insist si Colleen. Ano ka ba? Tanggapin mo na. Total best friends naman tayo, hindi ba? Sige na. Nag-blush naman ako pagkarang makita ang kanyang sweet at nakakahalinang ngiti. Nakakaya naman sa'yo at saka nakatanggap na rin naman ako ng tip Sige na, itago mo na lang yan. Ang sabi ko pa sa kanya. Sige, magtatampo ako sa'yo. Biro niya noon sa akin. Napahagikik naman ako sa kanyang reaksyon. Uy, huwag ka magtampo sa akin. Sige na nga, mapilit ka Salamat ha. Wala yun, sinishare ko lang ang blessings ko. Kinikilig naman ako sa sinabing yon ni Colleen, Papa Dudut. Nga pala Colleen, pag uwi mo mamaya gusto mong sabay na tayong dalawa? Dating gawi, ihatid kita ulit sa inyo, pagbobolontaryo ko. Agad namang pumayag si Colleen. Sure, wala rin naman akong kasama at saka nakakatakot na umuwing mag-isa. Alam mo na, nasa looban yung bahay namin, maraming siraulo. Ako ulit ang magiging guardian angel mo. Ang wika ko naman sa kanya, pa-impress kumbaga. Ang sweet mo talaga sa akin Jezebel. Kaya sobrang thankful ako at naging magkatrabaho tayo. Sweet na response naman niya sa akin. Papa Dudut, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na sabihin kay Colleen na mahal ko siya. Dahil nga aaminin kong isa kong torpe. Pero sa kabila noon ay nagpatuloy naman ang friendship namin ni Colleen. Samantala August 2016 ay nag-leave ako sa trabaho at umuwi ng probinsya. Doon ko na-miss ng sobra si Colleen. Oo, siya ang naging laman ng puso't isipan ko noon.
Pero hindi lang ako makabalik noon sa trabaho dahil kasalukuyang marami pa akong inaasikasong trabaho sa probinsya. Pero pagsapit ng November 22, 2016, sa tulong ng mga kaibigan kong sina Jemverlyn at Danilo, ay nagkaroon kami ng kilig moments ni Colleen, Papa Dudut. Colleen, nasabi na pala namin kay Jezebel yung pinagtapat mo sa amin ng isang buwan. Wika ni Danilo kay Colleen. Kitang-kita ko naman ang pag-blush niya. Ha? Sinabi niyo? Nahihiya niyang wika. Nagpatuloy naman si Jemverlyn. Naku Colleen, huwag ka nang mahiya, gusto ka rin naman ni Jezebel eh. Ano Jezebel? Colleen, harapan ninyong aminin na gusto ninyo ang isa't isa. Tila pambubuyo pa ni Danilo sa amin ng babaeng sekreto kong iniibig. Sige aminin ko na Jezebel. Totoo yung sinasabi nila na may gusto nga ako sa iyo. Naunang pag-amin ni Colleen sa akin. Ikaw naman Jezebel, tila nasasabik namang wika ni Jemverlyn sa akin. Sige aamin na rin ako. Colleen, may gusto rin ako sa iyo. Diretso pero sinserong pagtatapat ko sa kanya. Kinilig naman ang dalawang kaibigan namin. Talaga? Kailan pa? Usisa ni Colleen sa akin. Matagal na, simula pa nung magkakilala tayo dito. Ikaw ba? Ako naman ang nag-usisa. Matagal na rin ako na-develop sa'yo. Love at first sight naman pala. Ano Jezebel, Colleen? Bakit di na kayo maging official in relationship? Tila nasasabik na wika pa ni Danilo. Sumigunda naman si Jemverlyn. Oo nga, gawin nyo ng official yung pag-iibigan ninyong dalawa. Bumaling sa akin si Colleen. Ano Jezebel? Ikaw ang bahala. Pinabaya ko na lamang sa kanyang desisyon. E di sige, simula ngayon we're officially on. Lovers na tayo. Pahayag pa ni Colleen. Kinilig naman sina Jemverlyn at Danilo habang ako ay parang lumulutang noon sa alapaap. Dahil sa sobrang kasiyahan. Napahalik din ako ng di oras sa aking bagong girlfriend. Papadudot, tinago namin ang relasyon namin sa trabaho dahil ayaw naming makita yon ng mga customers ng bar. Pero kapag nasa labas ng trabaho ay hindi kami patago. Sa katunayan ay pinagtapat namin sa kanya-kanya naming pamilya ang relasyon namin at parehong sumang-ayon naman ang dalawang panig. Oo, tanggap ang relasyon namin lalo na ng pamilya ni Colleen dahil madalas nila akong hinga ng tulong noon lalo na sa pera. Papadudot 3 taon ang lumipas pero walang naging problema ang relasyon namin. Pero ang inaakala kong forever na kasiyahan ay napalitan ng frustration dahil isang gabi. Bigla na lamang nagkasakit si Colleen. Madalas siyang mamutla, nahihilo at dumuduwal. Colleen, mahal ko. Ano ba nangyayari sa'yo? May nakain ka bang hindi maganda? Nag-aalalang tanong ko noon sa kanya. Pero imbis na sagutin ang aking tanong ay umiyak lamang ang girlfriend ko. O bakit ka umiiyak? Sandali, may problema ka ba ha? May dapat ba akong malaman? Usisa ko naman sa kanya. Sorry Jezebel, buntis ako. Pagtatapat niya sa akin. Buntis? Pero paano nangyari yun? Colleen, pinagtaksilan mo ba ako? Tanong ko sa kanya. Hindi ko maiwasang magselos ng todo lalo na kung iisipin kong may relasyon pa siya bukod sa akin. Hindi ko kagustuhan to. Aksidente lang ang lahat. Giit niya. Sige sabihin mo, paano siya naging aksidente? May pag-uusig na tono ng aking boses. Alam mo naman ang trabaho ko, di ba? Kailangan ko magbigay ng aliw kahit na hindi ko gusto kasi yon ang trabaho ko. Ang pagkakamali ko lang, hinayaan ko siyang gamitin ako ng walang proteksyon. Pero Jezebel, hindi talaga kita pinagtaksilan. Nabuntis ako dahil sa trabaho ko. Yun naman ang paliwanag niya sa akin. Samantala kung totoong aksidente lang ang lahat, handa ko namang tanggapin yon. Kilala mo ba yung lalaki na kabuntis sa'yo? Usisa ko. Oo, kilala ko siya. Customer ko siya doon sa Laguna. Ang totoo niyan, nakaka-text ko siya tapos kapag kailangan ko ng pera, nagkikita kaming dalawa. Pagtatapat niya sa akin. Kung gano'n maraming beses na kayo nakita.
Seryosong tanong ko. Kung madalas kasi silang nagkikita, malamang ay hindi aksidente ang lahat. Oo, pero wala talaga kaming relasyon. Maniwala ka sa akin, Jezebel. Insist ni Colleen sa akin. Kinakwartahan ko lang yung lalaki, dagdag pa niya. Bakit ba kailangan mong gumamit ng lalaki para kwartahan? Kulang pa ba yung perang inaabot ko sa'yo? Ginawa ko naman ang lahat, hindi ba? Kompront ako sa kanya. Alam ko, Jezebel, kaso kulang. Hindi talaga sapat yung binibigay mo sa akin. Kaya kailangan kong sumideline ulit kahit na labag sa kalooban ko. Katwiran ng girlfriend ko. Bakit, magkano bang kailangan mo ha? Agad naman niyang sinagot ang aking tanong. Malaki ang kailangan kong pera, Jezebel. Sa sarili ko pa lang kulang na yung perang kinikita ko sa pag-GRO. Tapos nagpapadala pa ako ng pera sa mga kamag-anak ko. Sige, sabihin na natin kulang at kailangan mong sumideline. Pero bakit hindi ka nag-iisip? Bakit hindi ka gumamit ng proteksyon? Tingnan mo ang nangyari sa'yo. Nabuntis ka niya. Tila paninisi ko sa kanya. That time kasi ay hindi ko na talaga makontrol noon ang aking emosyon. Hindi ko na namalayan kasi mainit na noon si Weebs. At saka lango kami sa alak ng gabing yun. Kaya hindi namin alam ang mga ginagawa namin. Paliwanag naman niya sa akin. Sigurado kung tatakbuhan ka ng lalaking nakabuntis sa'yo. Pag-aalala ko sa kanya. Anong gagawin ko? Sabihin mo sa akin, Jezebel, ano? Ipapalaglag ko ba ang bata? Agad naman akong tumutol sa sinabi niya. Huwag mong ipalaglag yung bata. Ituloy mo na yan. Ako nang sasalo ng lahat ng responsibilidad sa anak mo. Sabay nating siyang palalakihin. Ako nang kikilalanin niyang ama. Pagbobolontaryo ko, total ay mahal ko naman siya. At kahit na tomboy ako ay handa naman ako na akuin ang responsibilidad ng isang ama. Sigurado ka ba, Jezebel? Kahit na hindi mo anak? Tila nanunubok niyang tanong sa akin. Anak mo siya, Colleen, dahil sa mahal na mahal kita. Handa akong mahalin ang magiging anak mo. Kung tinanggap ko ang nakaraan mo, bakit hindi ang anak mo? Sabi ko naman sa kanya. Nakita ko naman na tila nabunutan ng tinig si Colleen sa sinabi ko sa kanya. Tandaan mo, Colleen, mahal na mahal kita. At handa kong gawin ang lahat, guminhawa lang ang buhay ninyo ng anak mo. Paninigurado ko pa sa kanya. Papadudod, sobrang mahal ko si Colleen at hindi ko siya kayang mawala. Kaya tinanggap ko na lamang po ang nangyari kahit pinag-uusapan ako ng mga kapitbahay namin. Wala na akong pakialam sa kanila. Tinanggap din naman po ng pamilya ko ang anak ni Colleen dahil masama kong ipalaglag pa namin ang bata at nakita nilang mahal na mahal ko si Colleen. Sa kabilang banda, nagulat naman ang pamilya ni Colleen sa nangyari at hiyang-hiya po sila sa akin dahil sa ginawa ng anak nila. Papadudot, hanggang sa mga anak na si Colleen noong April 2014, hindi na namin pinaalam sa ama ng bata na nabuntis si Colleen. Ginawa ko na lang po ang lahat para matustusan ang pangangailangan nilang mag-ina. Lahat-lahat, pati sa binyag at birthday ay ako ang sumagot. Sa awa naman ng Diyos ay malusog at mataba naman ang anak ni Colleen na si JR. Napamahal na rin sa akin ng sobra ang anak niya at tinuturing ko itong parang sarili ko ng anak. Mahal na mahal ko po sila. Papadudot, at feeling ko ay isa na akong tunay na lalaki. Akala ko ay magiging isang masayang pamilya na kami ni Colleen pagdating ng kanyang munting anghel. Pero nagkamali ako dahil wala kaming kalam-alam na isa palang pagsubok ang darating sa amin. Nagkasakit noon ang anak ni Colleen na si JR at na-confine sa ospital. Na mga panahong ding yon ay gipit na gipit kami sa pera. Lakasan mong loob mo at saka magdasal lang tayo sa Panginoon. Hindi pababayaan ng Diyos si JR. Wika ko kay Colleen habang pinapalakas ko ang kanyang loob. Wala tayong perang pambayad dito sa ospital. Wala tayong perang pambili ng gamot. Sinubukan ko nang humingi ng tulong sa pamilya at mga kamag-anak ko pero wala na silang maitutulong sa atin. Gustuhin man nilang tumulong pero wala rin silang pera. Ikaw naman, baon na baon ka na sa utang.
Wala nang magpapautang sa atin, Jezebel. Anong gagawin natin? Tanong ko sa kanya. Huwag ka mawala ng pag-asa. Makakaisip din tayo ng paraan. Hihingi ako ng tulong sa mga kaklase ko noong high school. Kakausapin ko din ang mga magulang ko. Baka meron silang kakilala na pwedeng magpautang sa atin, Kulin. Lakasan mo lang ang loob mo, okay? Kaya natin to. Gagaling si JR. Naniniwala ako na hindi siya pababayaan ng Diyos. Sabi ko sa kanya para naman hindi na masyadong mag-alala ang live-in partner ko. Pagkatapos noon ay sinubukan ko na siyang aluin. Hingan ko kaya ng tulong si Wibbs? Biglang sabi niya sa akin. Si Wibbs, yung ama ni JR? Sa palagay mo'y tutulungan tayo noon? Hindi ba, hindi mo naman sinabi sa kanya na nagkaroon kayo ng anak? Tanong ko sa kanya. Pero sa totoo lang ay tutol ako sa gusto niyang mangyari. Ewan ko pero parang may espesyal kasi siyang nararamdaman sa lalaking yon. At sobra ako nagsiselos kapag naiisip ko yon. E di ipagtatapat ko na sa kanya na may anak kami. Hirit pa ni Kulin sa akin. Jezebel, buhay ng anak ko ang nakasalalay dito. Kaya handa akong kapalan ng aking mukha sa kanya. Dagdag pa niya. Hindi naman sa pinagbabawalan kita pero Kulin, baka masaktan ka lang sa gagawin mo. Lalo na kung hindi ka niya kilalanin. Hindi niya akuin si JR bilang anak niya. Pag-aalala ko. Pero mapilit si Kulin. Susubukan ko pa rin kahit na magmakaawa pa ako sa kanya. Gagawin ko basta para kay JR, ang sabi pa niya sa akin. Papa Dudut, habang nasa ospital pa kami, ay pakaramdam ko ay naitsapwera ako dahil silang magkasama sa oras-oras. Nakatingin lamang ako noon sa kanila at aaminin kong nagsiselos ako. Pero inisip ko na lamang na para kay JR ang lahat. Samantala'y gumaling din ang bata sa awa ng Diyos at lahat ng gastos sa ospital at gamot ay tatay niya ang sumalo. Simula po noon ay parang nagbago na ang lahat. Alam ko na mahal din ako ni Kulin pero pagkatapos siyang sulsulan ng nanay at mga kapatid niya ay bigla na lang nagbago at nag-iba ang kinakasama ko. Saan ka galing ha? Nakita ba kayo ni Wibbs? Diretsang tanong ko kay Kulin. May nakapagsabi kasi sa akin na madalas magkita ang dalawang yon. At bilang tomboy ay naroroon pa rin sa akin ang insecurity na makabas piliin ni Kulin si Wibbs dahil lalaki ito. Nagkita nga kami ni Wibbs pero pinag-usapan lang namin yung tungkol sa anak namin. Pagtatapat niya sa akin. Pero bilang isang babae ay meron din akong intuition at ramdam na ramdam ko na hindi lang yon ang nangyari. Yun lang ba talaga ang pinag-usapan ninyo? Usisa ko pa sa kanya. Oo, bakit? Nagdududa ka sa akin? Hindi ka naniniwala? Bigla niyang depensa sa kanyang sarili. Hindi, diretsahang diin ko sa kanya. Alam mo, kung anong problema sa'yo? Masyado kang seloso. Sa puntong yon ay kinumpronta ko na si Kulin at inihag ko sa kanya ang aking saloobin. Oo, tama ka, nagsiselos nga ako. Pero hindi mo maiaalis sa akin na magselos. Lalo na't kinukonsinti ka ng mga magulang mo. Nakita ko naman ang pagtataka sa kanyang mukha. Ano ba yung mga sinasabi mo ha? Alam kong sinusulsulang ka ng kapatid at nanay mo na maglalapit kay Wibbs kasi siyang may pera. Sinusulsulang ka nila na makipagkita kay Wibbs ng patago nang sa ganun mahuli mo ulit ang loob ng lalaking yon at makwartahan. Pagpapatuloy ko. Ever since naman kasi ayaw sa akin ng pamilya ni Kulin dahil ayon nga sa nasagap kong balita sa mga marites na malapit sa kanila, wala raw mapapala sa akin si Kulin dahil bukod sa tomboy lamang ako ay madalang pa akong mag-abot sa kanila. Gusto nilang ilakad si Kulin sa mas mayaman at syempre sa tunay na lalaki. Huwag mong idamay ang pamilya ko kasi wala silang kinalaman dito. Pagtatanggol naman ni Kulin sa kanyang pamilya. Anong wala? Sino bang kasama mo kanina noong nakipagkita ka kay Wibbs? Ang mama mo hindi ba? Ibang klase naman yung source mo, Jezebel. Sarkastikong balik sa akin ang partner ko.
Sa totoo lang Kulin, nagtatampo na ako dyan sa pamilya mo. Alam ko naman na hindi sila boto sa akin, pero pinaplastic nila ako noon kung nagbibigay ako ng pera. Pero nung nawalan na ako ng pera at dumating si Wibs na mas mapera para silang mga langaw na nagsilipatan, sabi ko sa kanya. Kung ganun pala ang tingin mo sa pamilya ko, mabuti pang magkalimutan na lang tayo. Banta ni Kulin sa akin. Yan lang naman ang gusto mo Gumagawa ka talaga ng paraan para mag-away tayong dalawa. Para may dahilan ka na para hiwalayan ako. Pag-akos ako sa kanya. At ako pa ngayon ang binaligtad mo. Sige Jezebel, maghiwalay na tayo. Hindi ako natatakot. Hindi ka malaking kawalan sa akin. Sa puntong yun ay lumabas na ang totoong kulay ng partner ko. Di ayan, lumabas na din ang totoo na pineperahan mo lang ako. Kung sa bagay, ano pa ang aasahan ko sa isang Magdalenang tulad mo? Ngunit hindi ko na natapos ang sinasabi ko nang makatikim ako ng sampal mula kay Kulin. Siguro nga maaaring prosti ako, pero wag mong husgahan ang pagmamahal ko sa iyo. Minahal kita ng totoo, Jezebel. Tinanggap kita kahit na ano pang kasarian mo. Hindi kita minahal para lang sa pera. Alam yan ng Diyos. Wala kang karapatan na hamakin ang pagkatao ko, Jezebel. Kasi wala kang alam tungkol sa akin. Diin pa niya. Yun nga Wala nga akong alam sa iyo kaya pinagsamantalahan mo naman ako. Dugtong ko. Punong-puno na kasi ako noon, Papa Dudut. Alam mo Jezebel, kung maaga ko lang nalaman na ganyan pala ang ugali mo, matagal na siguro kitang hiniwalayan. Sige, maghiwalay na lang tayo. Ipapakita ko sa iyo na kaya kong mabuhay nang wala ka. Yon ang huli niyang sinabi sa akin bago siya tuluyang nagpasya na makipaghiwalay na sa akin. Papadudot, sobrang sakit ng nararamdaman ko noong umalis sila dahil sobra ko po silang minahal. Kaya parang nawalan po ako ng gana sa buhay. Hindi na po ako pumapasok sa trabaho at palagi akong nasa barkada at nagiinom. Palagi ko po silang naiisip at naiiyak ako tuwing nami-miss ko sila. Kaya nga ang daming nagsasabi sa akin na ang tanga-tanga ko daw. Papadudot, 1 buwan po akong halos puro inom na lamang kaya hindi naglaon ay natanggal na po ako sa trabaho. Ngunit naisip ko na kailangan kong bumangon kaya sinubukan kong magsimula ulit dahil walang mangyayari sa buhay ko kung lagi lamang akong ganito. Papadudot, naghanap po ulit ako ng trabaho para libangin ang sarili ko at makalipas nga ang 3 buwan ay naka-move on din ako. Hanggang sa isang gabi nakatanggap ako ng tawag mula kay Kulin. Bakit mo naman naisipan akong tawagan ha? Bakit? May kailangan ka? Malungkot kong tanong sa kanya. Pero deep inside ay gustong gusto kong marinig muli ang kanyang boses noon. Galit ka pa rin ba sa akin? Pakas din sa boses ni Kulin ang labis na kalungkutan. Bakit naman ako magagalit sa iyo? Yung nangyari sa atin dati, kinalimutan ko na yon. Sagot ko naman sa kanya. Mahal mo pa rin ba ako? Maya-maya'y tanong ni Kulin sa akin pagkaraan ng halos 1 minutong dead air. Hindi naman ako nakasagot kaagad dahil pinag-iisipan ko pa noon kung ano ang aking sasabihin. Mahal ko siya pero may takot pa rin sa dibdib ko na baka iwanan lang din niya muli ako, Papadudot. Sorry kasi iniwan kita noon. Hindi ko dapat ginawa yun sa'yo kasi mahal kita. Kaya nagsisisi na ako sa ginawa ko, Jezebel. Bumalik ka na sa akin. Pwede ba? Halos magmakaawa si Kulin sa akin. Bakit, iniwan ka na ba ni Wibs? Mas pinili ba niya ang asawa niya kaysa sa'yo? Seryosong tanong ko sa kanya noon. Wala na ba talagang pag-asa para sa ating dalawa ha? Bato rin niya sa akin ng isa pang katanungan. Mahal pa rin kita. Pag-amin ko naman sa kanya. Mahirap kang kalimutan. Marami tayong masasayang alaala pero natatakot na akong balikan ka kasi baka masaktan lang ulit ako. Na kapag wala na akong pera, iwanan mo ulit ako. Kulin, mahal kita pero hindi ako sigurado sa iyo kung mahal mo talaga ako.
Sinabi ko sa kanya ang aking pangamba. Bakit hindi mo ako pagkatiwalaan muli? Nakikiusap ako sa iyo. Pagkatiwalaan mulit ako. Pakiusap niya sa akin at saka Jezebel, si JR, hinahanap ka niya. Ikaw pa rin ang hinahanap niya bilang tatay niya. Hindi lang para sa akin, kaya ako to ginagawa kundi para na rin sa anak ko na sobrang napamahal na sa iyo. Dagdag pa niya sa akin. Nakaramdam naman ako ng lungkot para sa bata dahil aaminin kong napalapit talaga sa akin ang anak niyang si JR. Hayaan mo muna ako makapag-isip-isip. Yun na lamang muna ang sinabi ko kay Colleen. Pagkatapos noon ay ako na mismo ang kusang nagputol ng tawag. Papa Dudut, aaminin kong medyo nanghihinayang ako sa nangyari sa relasyon namin. Magpa 5 years na sana kami kung hindi kami nagkahiwalay. Wala na rin po akong nasabi sa huling tawag na yon ni Colleen. Hindi ko po alam ang gagawin ko at marami pong nagsasabi na huwag ko nang ituloy ang pakikipagbalikan kay Colleen. Nalilito po ako at natatakot din na baka maulit sa akin yung nangyari dati oras na balikan ko si Colleen. Samantala'y nakita ko po yung latest na post sa Facebook ni Colleen kasama ang anak niya. Nangangayayat po silang pareho at halatang hirap na sa buhay. Nakaramdam po ako ng awa pero ayaw ko siyang balikan kasi natatakot pa akong magkamali. Papa Dudut, kailangan ko po ng advice ninyo. Dapat ko bang balikan si Colleen? Mahal ko pa rin kasi siya pero takot po akong magkamali. Hanggang dito na lamang at maraming salamat po sa pagbabasa ng kwento ko. Lubos na gumagalang, Jezebel. Ikaw ang makakapagsabi, Jezebel, kung dapat bang balikan si Colleen o hindi. Mas maganda kung kausapin mo siya ng harapan. Mararamdaman mo sa bawat sasabihin niya sa iyo kung sincero ba siyang makikipagbalikan o hindi. At kapag napagtanto ninyong mahal ninyo naman ang isa't isa, sa tingin ko'y wala ng rason para pigilan pa ang inyong mga sarili. Oo, at minsang nagkamali sa iyo si Colleen. Pero wag mo naman siyang hindi bigyan ng second chance kung nakikita at nararamdaman mong deserve niya yon. Jezebel, nasa iyo ang desisyon. Suriin mong mabuti ang iyong mga nararamdaman. Think twice and observe carefully bago gumawa ng isang desisyon. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Sana po ay madagdagan pa po tayo. Ang goal po natin ay mag 2 million na po tayo na mga subscribers. Hanapin po ang Gianna Vlogs. Yan po ang aming weekly family vlogs. At para po sa mga horror stories araw-araw, ang Kaistorya Horror po ang inyong hahanapin. Maraming salamat sa mga empleyado ng PNO. At sila po ay lagi nakatutok sa atin sa YouTube dyan sa Guinyangan, Quezon. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories.
Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.